Posing muna tayo mga buddy. Yan. Nati tayo. Hindi tayo gumagamit ng kahit anong supplements or performance enhancing drug. Tulad ng mga tinuturok. Yan. Hindi tayo nagamit yan. Ano tayo? Whole foods lang. Natural. Primal. Organic. Walang chemical. Ang downside lang sa pagiging natural ay matagal nga. Talagang matagal. Years. Kumpara naman sa gagamit ka ng pang-enhance, madali nga. Kaya lang, madali din siguro mawala yung muscle na yun, lalo na kung hindi mo i-maintain. At saka magastos rin yun, lalo na kung magkakameron siya ng health consequence. Eh pag natural ka, kain ka lang, tamang workout, pahinga, yan, wait for the result. Ay yung ganun, parang nagmamadali ka. Eh, wala kang patient. Kaya ganito din yan eh. Hindi lahat ng maganda ang katawan, makukonsider mo na healthy. Kailangan mo ding i-consider kung ano yung ini-intake nila, kung ano mga supplements. Kung hindi siya natural, foods na galing sa ground, sa puno, or sa animals, hindi natural yun. Lalo na kung gawa sa mga factory. Yung mga supplements, ano pa din yun eh. Pang-enhance pa din yun. Para sa akin, may tatlong klase ng bodybuilder. Una, yung gumagamit ng steroid. Talagang ma-achieve nila yung pinaka-potential ng isang tao. Tapos yung hindi siya gumagamit ng steroid pero gumagamit din siya ng mga supplements. Creatine, BCAA, lahat ng nabibili sa pabrika. Pero yung third, ito yung natural plus. Ito yung epitome ng natural. Whole foods lang, primal foods. Side lateral dumbbell raise. 16 kg times 14. Ang natatamaan nito ay traps saka side delts. Ganito ako mag-train ng side lateral. As much as possible, lampas parallel yung maabot ng dumbbell. Para matamaan din yung traps. 2 birds with 1 stone. Saka i-hold din sa taas hanggat makakaya. Okay lang gumamit ng momentum. Basta dahan-dahan yung pagbaba ng weight. 100% intensity pa din. Nung previous workout ko dito, naka 10 reps ako. Ngayon naka 14. Good na yun. Nadagdagan ng isang reps. Side lateral lang inuuna ko sa shoulder workout dahil mas mahirap itong gawin. Nag-warm up din ako niya ng magagaan na weight bago ko sinimula. Habang papalapit sa last 5 reps, pipilitin pa din, pipigain. Kahit hindi na maganda yung port, good pa din yan. Ang mahalaga ay yung amount of effort na binigay mo dun sa set na yun. Yun ang metric for success. 100% intense. Nakasanayan ko nang mag-pose at the end of every set para masanay na din sa posing. Sa shoulder workout, hindi nawawala dapat ang rear delt fly. Natatarget nito yung likod na bahagi ng ating shoulder, tapos yung middle traps. Para kompleto recados ang shoulder natin at maging 3D, ang ginagawa ko dyan ay 2 set sa side lateral, 1 set sa rear delt fly, saka 1 set sa shoulder press. Yun na yun. Ang purpose lang naman dito ay to stimulate growth. Paano mo malalaman kung nagawa mo ng tama yun? Yun yung the next workout. It's either lalakas ka kasi madadagdagan mo siya ng weight or madadagdagan mo siya ng 1 reps. Yun. Para sa akin, ang checklist ko dito sa fitness ay tamang workout program, sufficient intensity sa bawat workout, healthy food, proper rest, saka drive and motivation kung bakit mo ginagawa ito. 68 kilo times 6 barbell overhead press weightlifter style. At dahil weightlifter style to, iba ang stance natin. I-accentuate natin yung lowering part. 150 pounds, ito yung aking sariling body weight, kaya masaya ako at nakakaya ko siya ng 6 reps. Kung mapapansin nyo yung mga weightlifter, yung size nila hindi sila gaanong kalakihan tulad ng mga bodybuilders. Pero yung lakas nila is pambihira. Kaya ini-incorporate natin yung ganun training para magkameron din tayo ng kahit papaano ganung lakas. Hindi tayo naka-stuck sa isang specific kind of training. Sinasama din natin yung pagiging flexible sa yoga, calisthenics yan, saka weightlifter style.
weighted dip 58 kilo times 4 saka superset. Ito lagi ang ginagawa kong finisher sa tuwing ako ay mag-shoulder workout o kaya chest. Hindi na ako nagki-cable push down or tricep extension. Ito na yun, dip na, iisang workout na lang. Ito yung squat ng upper body. Madami itong natatamaan, tricep, lower chest, saka shoulder. Mga compound movement ang the best na workout tulad ng dip, shoulder press, squat, deadlift, yan, bench press. At saka may advantage din pag pre-weights ang ginagamit mo kumpara sa mga machine dahil magagamit mo dito yung balance mo. Superset lagi ang ginagawa ko para alam kong magagamit yung 100% capacity ng muscle. Itong weighted dip na ito ay 1 kilo yung kadena times 15. Yan, burn na yan sa tricep saka sa lower chest. Lagi kong ini-emphasize ang full range of motion para talagang mabatak yung bawat strand ng muscle. Pang-5 set na ito sa shoulder workout. Ito ang finisher ko, side lateral. Tingnan mo naman si Arnold Schwarzenegger, oh. Ganyan siya mag side lateral raise. Ano? Legend nga gumagawa niyan. Ikaw pa kaya? Full range of motion yan, chong. Itaas mo yung dumbbell mo above parallel, mga 35 degrees. May tension pa din yun dun. Saka mawo-workout mo din dito yung traps mo. 2 birds with 1 stone nga. May mga iba't ibang ways kung paano mag-train. Ito ginaya ko lang din to kay Arnold. Yung iba kay Mark Mentzer, kay Dorian Yates. Kung ang paraan mo ay iba, do what works best for you. Sa'yo lang yan eh. Kung maganda ang resulta mo dyan sa workout na yan, yan ang gawin mo. May iba na nagmamamaru, ngunit wala naman silang result. Yun ang problem. Ang criteria ko bago ko sundin ang advice ng isang fitness athlete is either dapat mas malakas siya sa akin, mas maganda ang katawan, or mas mahaba ang experience niya. O yung pinaka mas mabisa, yung combination ng tatlo. Kung wala sa nabanggit, no way.